So what's up mga katambay, okay. Dito pa tayo sa lugar na sinasabi ko dati na magandang i-capture ng drone. Pero nung pumunta tayo dati dito ay wala po tayong front facing camera. Yung pang tinutukoy ko, okay, yung magandang patag dyan sa taas, di ba? Para siyang ano, yung parang sa dulyan, hindi ba sa dulyan meron yan, yung ano yun, yung grassland. Parang may grassland siya dyan sa taas. Hindi ko alam kung saan lugar yan or kung saan tayo dadaan dyan, pero maganda siyang puntahan or maganda rin i-capture sa drone. So anyway, pag-uusapan po tayo ngayon, okay. Pero sa nakita ko po, mayroon na po tayong bagong 5K na camera sa unahan, okay. Although hindi masyadong wide angle siya kasi hindi naman yan siya GoPro, okay. Hindi po GoPro ang ating binili kasi medyo limitado ang ating budget ngayon. Nag-iipon po tayo para sa ano yan? Para sa 360 camera, okay? Insta360 or yung Pano X V2. Meron po, maganda po yun para sa 360 na camera kasi yun ang nauso ngayon sa motovlogging, yung 360 na camera nga. So nag-iipon po tayo para sa 360 na camera, kaya hindi tayo makabili ng another GoPro. Kaya ito po ang binili natin na 3,000 plus lang po yan, okay, na 5K na siya. Maganda rin ang kuha niya, mayroon din stabilizer, kaya naka-stabilize din yung video niya, kaya lang hindi siya masyadong wide angle. Sa nakapansin nyo, hindi siya masyadong wide angle, hindi tulad ng GoPro, pero maganda yung kuha niya, malinaw, okay, clear din siya, clear yung kuha niya, although hindi siya masyadong wide angle nga. Pero maganda na rin, okay? Pang temporary lang naman, pang front facing. Ito ang tinutukoy po, yung front facing natin. At saka 5K na po siya. Although yung 5K niya, hindi po yan siya stabilize, yung 5K niya. Kaya 4K lang yung gamit natin dyan, 4K 60 fps. So kaya niya po ng 4K 60 fps tapos stabilize. Ito po yung sanahan natin. Pero tulad po sabi, hindi po yan siya GoPro, okay? Ano yan, AUSEC po yan siya, AUSEC na 5K, okay? AUSEC na 5K cam, alampas 3,000 na po yan kung bibili nyo sa direct seller, okay? Pero kung halimbawa bibili kayo sa Shopee, medyo mas mahal po yan, nasa 4,000, 5,000 ganyan kung bibili kayo dito sa Pilipinas na. Pero binibili po natin direct po, China yan siya, okay? Direct manufacturer, kaya mas mura siya, nasa 3,000 plus na. Anyway, tulad ng nababasa nyo sa title, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa mga magagandang bagay na matatagpuan natin dito sa, o mga magagandang bagay na dito sa Zamboanga, okay? Yung 5 bagay na magugustuhan mo dito sa Zamboanga, okay? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So umpisa na po natin. Mag-intro muna po tayo. So intro muna po tayo. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang mga 5 bagay na magugustuhan niyo sa Zamboanga City, okay? Pero hindi din po ako taga Zamboanga City, pero sa tagal ko po dito ay parang kumbaga parang citizen na tayo dito. Almost 20 years na po kami dito sa Zamboanga City, okay? Originally ay taga Hulo po tayo, okay? Galing Hulo tayo, pero nung nag-aaral na kami high school, college, yung brother ko high school pa dito, so nag-college ako dito na rin, hindi na ako nakawin ng Hulo. So almost 20 years na po tayo dito sa Zamboanga City. So masasabi natin ay parang citizen na po tayo ng Zamboanga City, okay? Almost 20 years na. So isang bagay na magustuhan po natin dito sa Zamboanga City ay ang traffic, okay? Hindi po tulad sa Manila, yung traffic ay umaabot ng halos 1 oras, okay? Especially pag halimbawa mga January, yung mga undas-undas, kaya umaabot talaga ng mga 1 oras or kahit lampas pa 1 oras, okay? Dito po sa Zamboanga ay bihirang-bihira po talaga yung ganung traffic, okay? Umaabot lang siguro, pinakamataas na talaga 5 minutes, okay? Pinakamataas na yun. Sa 5 minutes ay marami na yung nagko-complain kung patagal ng 5 minutes yung traffic dito. Yung mga sa traffic light, diba? Yung traffic light, kung wala pong banggaan, okay? Kung walang banggaan ay talaga wala pong halos traffic dito sa Zamboanga City. Kahit yung sa rush hour, okay, yung rush hour na tinatawag natin, rush hour, example 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, ganyan. Oo, maraming taong umuwi, ganyan.
bumper to bumper din, pero sandali lang talaga yung traffic. Umabot lang ng mga 1 minute, 2 minutes, ganyan, 2 minutes, tapos go na kagad. Okay? So ganun po ang traffic dito sa Zamboanga City. Kaya kung halimbawa galing kayo sa Maynila, galing kayo Cebu or Davao, yung mga matatraffic na lugar, ay talagang magugulat kayo pag mapunta kayo dito sa Zamboanga City, kasi hindi po naglalas ng 2 minutes yung traffic dito sa Zamboanga City. Napakabilis talaga. So birang-bira talaga ito lang pagkasabi kung magkaka-traffic lang dito ay kung may banggaan. Okay, kung may bangga talagang anong tawag doon? Hindi talaga maiwasan, okay? Hindi talaga maiwasan na hindi magkaka-traffic kasi nga may banggaan. Pero kung walang banggaan ay talagang kung sabi ko 5 minutes ay magagalit na yung mga tao. Matagal na yun pag 5 minutes. Mga 2 minutes lang, okay, 2 minutes lang, go na yan. So yun po ang isa sa pinakamagandang bagay na dito sa Zamboanga City, okay, yung traffic nga, lesser yung traffic. Sa number 2 po na magustuhan nyo dito sa Zamboanga City ay napakaraming lugar po na inyong mapupuntahan, especially yung halimbawa bago po tayo sa Zamboanga City at gusto nyo mamasyal, okay, gusto nyo makakita ng mga nature, ng mga bagay na mapuntahan na talagang kakaiba, okay, ay napakarami po dito sa Zamboanga City, okay. By the way, nandito na naman yung kahoy. Yan po yung kahoy na daan natin dati, okay. Dati ang daming flower niyan, yung mga pula talaga yung flower nila, pero ngayon ay parang mga green na, nagkahulugan yung flower nila. Anyway, so sabi ko ay marami pang places na mapupuntahan natin dito sa Zamboanga City, okay. Hindi po tulad sa ibang mga city, for example Davao, Zamboanga, Cebu City, Manila, okay. Para makita kayo ng nature, magagandang lugar, example mga waterfalls, mga river, ay kailangan nyo po talagang pumunta ng mga malalayong probinsya, di ba? Especially sa Maynila. Hindi nga makakita ng waterfalls sa Maynila mismo, di ba? Dito po sa Zamboanga City ay hindi mo kailangan pumunta ng mga probinsya, okay? Kung may motor ka tulad ng motor natin ngayon, ay makakapasya ka na dun sa Marloquet Falls, okay? Marloquet Falls at may ibang mga falls pa dito sa Zamboanga. Marami pang falls dito sa Zamboanga City na inyong mapapasya. So marami din po mga river, okay? Mga river, example yung mga Rio Vivo, okay? Yung mga dyan sa yung Limpapa Bridge, okay? Yung sa Limpapa Bridge, river din po yun, okay? Napakarami po mga river dito na kumbaga ay malapit lang talaga sa Zamboanga City. Motor lang talaga yung kailangan mo. Kung may motor ka ay mapupuntahan mo kaagad, okay? Hindi tulad sa mga malalaking city, okay? Tulad ng mga Davao or mga Cebu City. Tulad ng pagsabi ko ay Maynila, okay? Sa Maynila, hindi ka naman makakita ng river sa Maynila mismo. Okay, ang makikita mo lang doon sa Maynila ay yung mga Manila Zoo. Kalimutan ko yung malapit sa City Hall, yung pinupuntahan lagi ng mga yung parang may mga gwardiya doon, di ba? O yung mga ganun lang yung mga pasyalan mo, di ba? Pero dito po sa Zamboanga City ay napakaraming lugar na mapapasyalan mo o mabibisita mo, especially yung mga nature talaga, okay? Yung mga river, kung mahilig kayo sa mga river, mahilig kayo sa mga waterfalls, mahilig kayo sa mga beaches, especially sa mga beaches, okay? Napakaraming lugar po na dito mismo sa Zamboanga City, hindi masyadong malayo sa example, Zamboanga City, okay? Yung mismo sa Zamboanga City ay malayo lang yung konti, okay? Pero kaya nga siya yung motor, okay? Motor lang ay mapupuntahan mo agad, hindi mo kailangan pumunta ng mga malalayong probinsya. So yun pag sinasabi ko doon. So yun po ang pangalawa, okay? Yung mga places na, marami pong places na mapuntahan nyo dito sa Zamboanga City, okay? Mga best places to visit, kumbaga. At sa pangatlo po, okay? At sa pangatlong bagay na magugustuhan nyo po dito sa Zamboanga City ay yung mga tao po mismo, okay? Mababait po yung mga taga Zamboanga, okay? Although siyempre hindi ko naman lahat, wala naman lugar na lahat ng tao mababait, di ba? Pero karamihan po ng mga tao dito sa Zamboanga ay talagang mababait. Dati po ay meron po akong motor na natambay na ngayon, okay? Yung ating Explorer, okay? Yung ating motor na Explorer, yung sports bike, okay? Sports bike na 200cc, okay? Kinabitan ko po ng plate number, okay? Bago lang kakabit ng plate number, hindi ko napansin na yung plate number pala ay haluga na o nabaklas po yung kasi natanggal yung
Dito na tayo sa highway pala to. Sa highway na tayo. Okay. Super highway na pala to. Expressway. So ito lang pagkasabi ko, natanggal po yung plate number. Hindi ko na namalayan. Hindi ko namalayan yung plate number, natanggal na. Tapos, drive lang ako ng drive. Eh, naka-vlog ko yun. May vlog ako isang ginawan ko yung vlog. Habang nag-vlog yun ako. Okay? So, may napansin ako sa likod. Horn siya ng horn. Okay? Hindi ko alam kung anong pinag-horn niya. Kasi, pero yung takbo ko, mabilis siya. Mabilis yung takbo ko kasi yung 200cc po yung dala ko. Yung sports bike siya. So, napakabilis. Pero hinabol talaga ako kasi hinabol niya talaga ako. Horn siya ng horn. Hanggang sa nabot na nga ako. Kaya nag-slow down ako ng konti. Kasi hindi ko alam kung anong pinag-horn niya. Tinambay ko yung motor. Gusto ko lang namalayan. Isisuli niya pala yung plate number ko na napulot niya. Okay? Napulot niya. Napakabait na tao. Kaya yung ibang tao, isip ko kung ibang tao yung napulot na talagang hindi na ako hahabulin, di ba? Mula nang pakialam sa'yo. Yung plate number, bahala ka sa plate number mo, di ba? Pero siya, kinuha niya talaga yung plate number. Hinabol na talaga ako, okay? Hanggang sa humintong ako. Tapos naibigay niya yung plate number. Tapos another scene din, okay? Another circumstances din is yung nagbablog po ako. Kaya habang nagbablog ako, napakalayo, nandun po ako sa super highway, okay? Super highway, okay? Ang problema lang po sa super highway ay wala po, yung dun dito sa may bagong super highway, yung papuntang San Ramon, nagkukonekta ng San Ramon, actually bypass road po yun, San Ramon papuntang Kabatangan, okay? Papuntang dito nga, yung dinaanan natin kanina super highway yun. So doon, papunta doon. Kaya ang problema po doon is kukunti lang talaga yung tindahan. Wala kang madaan ang halos na tindahan sa gitna, okay? Ang madadaanan mo lang ay concrete road. So concrete road lang. Nauuhaw ako, okay? Gusto kong bumili ng Coke. Tapos may nakita akong isang tindahan doon. Talagang bihira lang talaga ang aking tindahan doon. Tanong ako na kung mayroong Coke. Tapos sabi niya wala akong Coke, sir. Sabi ko ice water na lang or mineral water. Wala din kami sabi niya. Sabi ko wala ba talagang mainom dyan. Sabi niya meron pa kaming tubig siya. Nandun sa rep. Nandun sa rep sabi niya. Pero kung gusto niya sabi niya, meron kaming baso. Malinis naman kami yung baso namin. Kukuha kami doon. So kumuha din yung tindera. Kumuha talaga ng baso. Kasi kinuha ako ng baso. Pinainom ako ng tubig. Yung ice water sa rep nila. Diba? Kasi that time talagang uhaw na uhaw ako. Nag-vlog nga ako. Ang layo-layo ng super highway. Tapos ang init-init ng araw. Bibilisan ako ng Coke nila. Wala silang Coke. So instead, binigyan ako ng ice water na galing sa rep nila. Tapos kinunan pa ako ng mug, diba? Yung mug nila, malinis naman yung mug nila. So yun, kinunan ako ng mug, napakabait. So ito ang pagsabi ko, isa sa magandang bagay po na matatagpan sa ay yung mga mabait na tao. Mabait po yung mga tao dito sa Zamboanga City, okay? Pero tulad po pasabi ko, hindi naman po lahat, okay? Hindi naman siguro lahat, pero karamihan, okay? Karamihan talaga ay mabait po ang mga tao dito. So yun po ang ating number 3, okay? At para sa number 4 na bagay po na magugustuhan nyo dito sa Zamboanga City, okay? Tulad ng pagkasabi ko, masashock po kayo dito, okay? Ay ang peace and order, okay? Tulad pa nababasa nyo sa news dati, sa news na nagulong sa Zamboanga City, may mga kidnapping, whatever. Matagal na po yun, okay? Well, hindi na po nangyayari in more than siguro mga 10 years na. More than 10 years na, okay? So kung matatandaan niyo po, kung matatandaan niyo yung dati, di ba, yung Zamboanga Siege daw. Hindi naman yung Zamboanga Siege talaga, okay? Yung MILF, okay? Yung September, nakalimutan ko yung 2000 ano yun. Basta mga halos 10 taon na rin yun ang lumipas, di ba? Hindi naman po yung talaga giyera, okay? Wala ko na giyera, pero hindi naman talaga intentional na giyera talaga. Tulad ng binanggit po, okay? Mabanggit na po, ikukot natin, okay? Binanggit na po yung ni Trillanes kung ano talaga ang pulot dulo ng giyera na yun, okay? Dati kasi mag-approve na yun ng BBL, di ba? Mag-approve ng BBL, kung halimbawa peaceful ang Zamboanga City, ay i-approve talaga yung BBL. Magpipilma na yun ng BBL, di ba? So mayroong isang loko-lokong tao kaya nagbayad, hindi na po nang banggit din kasi binanggit na yun ni Trillanes kung sino yun, okay? Mayroong pagtao na nagbayad daw, kaya nagbayad para sumiklab yung giyera na yun. So yun po ang katotohanan dun sa giyera na yun, okay?
So normally peaceful po talaga ang Zamboanga City. Napaka peaceful po ang Zamboanga City. Bihirang-bihira po talaga nagkakaroon ng giyera o whatever, okay? At saka yung sa babanggitin ko na rin po, okay? Pag sa gabi, okay? Sa gabi po ay wala kang kinatatakutan dito sa Zamboanga City. Especially sa main city talaga, okay? Kahit maglakwatsa ka buong gabi, buong umaga, okay? Naranasan ko po yan nung college pa. Kahit nung college pa po, okay? Mga 12 o'clock, 1 o'clock na ang gabi, safe po talaga, okay? Napaka-safe po talaga. Napaka-peaceful po dito sa Zamboanga City, okay? Huwag po kayong maniwala sa mga siguro dati yung mga news dati, pero birang-bira po yung isolated incident lang po yun, kumbaga. Ang ganda ng nila, rice field. So sa number 5 po, okay, sa number 5, ayun, ganda nga, ang lawak. Pero mas maganda nun sa sa Kuruan. So anyway, sa number 5 ay ang mga pagkain po, okay? Mga bagay na isa pa sa mga pinakamagandang bagay na inyong magugustuhan dito sa Zamboanga City ay ang mga unique na pagkain, okay? Isa pa sa unique na pagkain na magugustuhan nyo dito sa Zamboanga City ay ang breakfast meal na tinatawag na sati, okay? Yung sati. Siguro meron na po sa Maynila ngayon. Siguro dala ng mga Chinese, okay? Yung mga Chinese na may mga kamag-anak dito sa Zamboanga City, siguro ay nalearn na nila yung tungkol sa sati. Ang ganda pong rice field, diba? Ang lawak. Tingnan po yung bigas pag halimbawa bago pa siya, okay, diba? Ang gandang tingnan, parang magsingtangkad sila lahat. Tapos green na green talaga siya. Hindi ko lang kung nakikita. Okay, against the light po tayo dito. Nandito yung ilaw sa gilid. Yung araw. Dito sa gilid yung araw. Yan, ito lang pagkasabi ko. Okay. Yung sa number 5 ay ang mga unique na pagkain po dito sa Zamboanga City. Talaga magugustuhan nito talaga. Okay. So isa pa nga sa pinakamagandang, ang ganda ng ito, may kahoy sa gitna. So isa yung sa pinakamagandang bagay na inyo magugustuhan dito sa Zamboanga City ay yung pagkain nga, okay? Yung pagkain. Marami pa mga unique na pagkain dito sa Zamboanga City. Ito na pa kasi ko yung sati nga, okay? Yung sati ay isang breakfast meal po yan siya. Breakfast meal po siya na kinakain po. Ang daming mga anong tawag dyan? Yung hiron, no? Mga manok. Hindi na, anong manok? Ano yung hiron, yung puti? Yung mahaba yung leeg nila, okay? Lagi po yan sila sa baksakan, yung sa mga farm. Kasi kinakain nila yung mga snail. May mga snail po yan sa lupa. Pati yung mga kaya hindi po sila hinuli ng mga magsasaka, kasi kailangan po sila ng magsasaka. Sila yung pumapatay ng mga snail na sinisira ng mga rice, okay? So pinapabayaan po sila ng mga magsasaka, kaya yan, nag-aantay sila ng mga snail para kainin. So anyway, tulad pa sabi ko na yung sati, okay? Isa po ang breakfast meal, yung sati. Breakfast meal na yung matatagpuan ay siguro sa dito lang sa southern part po ng Pilipinas. Okay. Actually sa Holo meron din po sa Holo, pati sa Bungaw, okay, sa Tawi-Tawi meron po. Kasi nag-originate daw ang sati po ay sa Malaysia, okay, sa Malaysia, sa southern part ng Pilipinas. Kaya galing po Malaysia yung sati. Tapos nadala dito sa Zamboanga City, nadala sa Holo. Okay, kaya yun. So ang sati po ay isang breakfast meal na kung saan ay meron po siyang tamo, okay, tamo, yung parang rice niya. Okay, yung tamo po sa Bisaya ay yung yung tawag nyo, meron po tinatawag doon yung kalimutan ang tawag ng mga Bisaya sa tamo. Meron yung tamo yung mga Bisaya, yung sa mga Cebu or Davao. Kalimutan ko ang tawag nila, meron yung binanggit sa akin ng kaibigan ko. Yun po talaga yung partner ng sati. Yung sati po basically is parang
beef, okay, beef siya na naka-cube. Tapos parang naka-stew siya, naka-stew, okay, parang beef stew, okay. Parang nilalagay siya sa steak, okay. But i-forward na ko lang yung picture, okay. Ipopost natin yung picture sa video para makikita nyo. So yun po. Ang masarap pa sa sati ay yung sauce niya, okay, yung sauce niya, especially pag mainit siya. Pag mainit ay talagang napakasarap po ng sati. Tapos dito pa sa Zamboanga City, ang 3 o'clock or mga 3:30, meron na pong nagbebenta ng sati, okay? Kasi yun po ang usong-usong breakfast meal dito sa Zamboanga City. Pag morning, okay, morning po kinakain siya. Pero kinakain kahit anong oras. Pero masarap talaga siya sa morning. Kaya nga pag pumunta po ko ng Maynila, okay, halimbawa pumunta ko ng Maynila, yung dati pumunta ko, nagpapadala talaga yung pinsan ko, nagpapadala yan siya. Okay, kasi yung flight sa Maynila, papuntang Maynila, mga Zamboanga ay nasa 6 o'clock. So yung satihan, okay, yung mga nagbibenta ng sati ay mga 3 o'clock open na yan. So bumibili ako para dalhin lang sa Maynila. Pero ngayon parang mayroon na ata sa Maynila, hindi ko alam kung saan banda. Pero parang mayroon na ata sila. So yun po, isa sa unique na pagkain sa Zamboanga City. Another na pagkain din po na masarap dito sa Zamboanga City ay yung alabar, okay, yung alabar na crabs, okay, yung crabs na mayroon pong alabar sauce. Hindi ko alam kung nakatikim na kayo. Pero madalas po pag halimbawa sa ibang lugar yung crabs ay kumbaga nilalaga lang, di ba? Nilalaga or ginagawa kung ano. Pero dito po sa Zamboanga City napakaraming recipe po ng mga crabs. May iba't ibang recipe po ng mga crabs na talagang magugustuhan ninyo. Isa nga sa pinakamasarap ay yung alabar, yung crabs na sa alabar sauce. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila doon. Kung anong tawag, basta may alabar sauce siya. Kung tutagaw dito sa Zamboanga City ay order kayo, no? Sabi nyo lang yung crab na may alabar sauce. Especially yung gawa sa Lantaka Hotel, okay? Kung halimbawa ano kayo sa Lantaka Hotel, makapag-book kayo din sa Lantaka Hotel, order po kayo ng crabs na may alabar sauce. Napakasarap po, okay? Talagang hahanap-hanapin nyo kung matikman nyo yun. Napakasarap. So yun po ang isa rin sa pinakamasarap na pagkain dito sa Zamboanga City. Okay, ito ang pagkasabi ko, isang bagay na magugustuhan nyo dito sa Zamboanga City ay yung mga pagkain nga. Okay, napakarami pong mga pagkain. Kung halimbawa trip nyo yung mga street foods, ay napakarami din yung mga street food dito. Especially pag evening, no? Pag gabi na, okay? Pag gabi na ay talagang napakarami din pong mga nagbebenta ng mga street foods dito sa Zamboanga City, okay? Para din sa mga Maynila, na Cebu, Davao, ganyan. Napakarami din. So yan po mga limang bagay, okay? Yung limang bagay na inyong magugustuhan dito sa Zamboanga City, okay?